Good morning, everyone, and blessed Saturday. Welcome back again to our Bible study group for women and also young ladies. And thank you to all our viewers for watching. And before we will start with our Bible study, let us first ask God's help. We will pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for this wonderful opportunity that you have given us, Lord, in order to ponder your word. Lord, we ask for forgiveness of all our sins. Help us, Lord, to understand and meditate your word today. Use me mightily, O God, to share your word. And I'm praying, Lord, that fill me with your Holy Spirit and put words in my mouth, O Lord. Be with us in our Bible study today. In Jesus' name we pray. Amen. So we will continue in Proverbs chapter 31 on how to be a virtuous woman. So this lesson that we are going to take up this morning, this is one of the most important parts for us to be a virtuous woman. You see, a virtuous woman must speak wisdom. Let us open our Bibles in Proverbs chapter 31, verse 26. Let me read Proverbs chapter 31, verse 26. It says here, "She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness." So every time when we open our mouth, it should always be with wisdom. We must be very careful of what is coming out of our mouth. So atuan ning hisgutan, let us discuss this. But before tamo adto no sa furthermore, let us first discuss unsa di ay ning wisdom. Because pag mingon day ta og wisdom, dili day na automatic nga when we say wisdom, it is already heavenly wisdom. Kaya naapod di ay lahi nga klase sa wisdom. That's why we have to be specific. Ug atuan ni siyang tun-an karon. So please open your Bibles and jot it down, ang atuang mga verses for you to remember and study it deepen more after our Bible study. Para magkaroon pod mo og study sa inyo, kaugalingon to deepen it. Kay ang ato bitang oras nga 1 hour, it is just very short. So mauna nga atua siyang studyhan sa balay, Let us jot down notes and then atua siyang balikon, Kay the more we read it, the more we ponder and meditate it, the more it will deeply, The more we can deeply understand. Mas lalom ang mahimo nga meaning and makadulot sa atuang huna-huna og kasing-kasing. Kanibitong mag-study ta, kanang sa mga bata, i-introduce nato ang lesson and then atuang man jud na i-review, atuang i-check, kung nakasabot na ba sila. And then when they understood it, napagyud tay exercises nga ipanghatag for them to master it. So munang kita atua pud ning masteron, We have to master this one. And to master it, ato jud na siyang balik-balikon og basa og study. Okay? So please open your Bibles in James chapter 3. Basahon nato nun James chapter 3, mag-start ta sa verse 13. James chapter 3 verse 13, it says here, "Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom." Verse 14, "But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth. This wisdom descendeth not from above." Let me read that again. James chapter 3 verse 15. I wanted to emphasize this. So, James chapter 3 verse 15. "This wisdom," take note, "this wisdom descendeth not
from above. So naa day wisdom nga dili gikan sa taas, dili gikan sa Ginoo, no? This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and devilish. You see, naa di ay wisdom nga dili gikan sa Ginoo, but it is earthly, sensual, and devilish. Verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Verse 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Verse 18, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. So, importante kaayo, no? Nga ato ang masabtan. Unsa di ay ning wisdom. Kay, diri sa Proverbs chapter 31 verse 26. Proverbs chapter 31 verse 26. Giingon diri nga, ang usa ka virtuous woman, she openeth her mouth with wisdom. So, careful di ay ta when we talk, no? Pag mo open atong bakba, kinahanglan di ay ang manggawas ani is wisdom. So, muna atong gitan-aw sa James chapter 3, verse 13 to 18, nga ato ang gibasa, naa di ay duha ka klase sa wisdom. So, naa di ay earthly wisdom, which is sensual and devilish. Pero sa verse 17, ang wisdom nga gikan sa Ginoo, no? But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So, kung mag-abri di ay ta sa ato ang baba, kinahanglan ang manggawas ani is with wisdom. Ang mga pulong nga mugawas sa atong baba adunay langit nun nga kaalam nga gikan sa Ginoo. Pasabot dili lang ta magpataka og abri sa ato ang baba. We must be very careful when we open our mouth. Kani manggong nang gawas ato ang baba. Siyempre, naaman na sa imong huna-huna, no? Mugawas ang naa sa imong huna-huna. Maubitaw na nga mahibaw-an ang gihuna-huna sa usa ka tawo kung magsigi siya og storya. Diha man na mahibal-an. Because people cannot read minds. Only God can. Ang kanang yawa, ang kanang devil, no? Ato ang kaaway, dili na sila makaread sa ato ang mind. Pero when we talk, muna mugawas na dayon, unsa di ay ang naa sa ato ang huna-huna, ug naa sa ato ang kasing-kasing. Muna ang makadefile sa usa ka tawo. No? Ato naman ni siyang na-take up before. Nga unsa di ang makahugaw sa usa ka tawo. Dili ang katong pagkaon nga mosulod, no? Sa iyahang tiyan, pero kung unsa tong mga pulong nga nanggawas sa iyang baba, kay gikan kani sa iyahang huna-huna og kasing-kasing. So unsaon man nato nga para ang manggawas sa atong baba is with wisdom, iya sa Ginoo. Ato adyud ang pangayoon sa Ginoo, no? Let us ask the fullness of the Holy Spirit. Kaya kung ang Holy Spirit nagdwell sa atua, di ba? Once we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, Ephesians chapter 1 verse 13, the Holy Spirit is dwelling in us. Mo bitaw na sa 1 Thessalonians 5, no? Nga dinha, nga grieve not the Holy Spirit. Dili nato pagasubuon ang Holy Spirit, no? Nga naa sa atua. Muna nga kinahanglan,
magpaubos ta sa Ginoo, magpailalom ta sa Holy Spirit, no? Kinahanglan ipangayuon nato sa Ginoo kay kung dili ta full sa Holy Spirit, unsa man ang mugawas ang atuang pagkatawhanon. Mao bitaw na nga makasala jud gihapon ta, why we are still here sa flesh. Mao bitaw na nga before ta makaadto sa gingharian sa langit, kinahanglan hubuon nato ni atuang yutan-on nga lawas, which is our body, our physical body. Nga naman, dili ni siya ang ngayan nga makaadto sa langit. Why? Muni siya ang makasasala. So muuna nga mamatay usa ta, no? By physical death, kay para ma-separate ang atua nga physical body and also our soul. No? Muna siya ang process. Munang ayha ta makaadto sa langit, hubuon nato ni kinahanglan ma-separate ang physical body ug atua nga soul. So samtang naata ani nga kaha sa atua nga body, makasala gyud ta. Maubitaw na nga always gyud ta mag-meditate sa pulong sa Ginoo. Always ta magampo sa Ginoo nga we are filled by the Holy Spirit kay para mangibabaw, no? Ang Holy Spirit. So dapat gani atuan na nang patyon ang atua nga body, no? Ato ang mga lust ba, no? Ato mga earthly lust. Atuan na siyang patyon. Sa man na pagpatay, kabalo man ka kanang sala dili nimo higugmaon, no? Kinahanglan imuha nga pangayuon sa Ginoo nga you will be free from that sin. Dili kay higugmaon nimo imuhang gi-maintain ang imuhang nga mga sala. Okay lang malangit bitaw gihapon ko. So dili dapat ingon ana kay wala nalipay ang Ginoo. And also questionably ang atua nga kaluwasan. Kung ang atong binuhatan maura gihapon kaniadto, wala tay kabag-uhan, no? So meaning, maka-question ta, naabajud ang Ginoo sa atoa, ato bang gidawat si Ginoong Hesukristo ug tininiuray nga ato ang personal ug bugtong nga manluluwas? Kay dapat kung gidawat nato nga tininiuray ang Ginoo, no, nahimo tang anak sa Ginoo, dapat ang ato ang bunga, no? The fruit of the Spirit naaunta makita sa atoa, no? Ang manggawas dapat sa ato ang bais wisdom, no? So kaning di ay wisdom nga gikan sa Ginoo is pure. Muna dili corrupt, no? Oh, our God is pure. Our God is perfect. O dili jud na siya makasala. Muna nga we strive maningkamot ta og buhaton nato para kita maduol, no? In the likeness of our God. Dili ang makit-an ang atua nga pagkatawhanon, but kundili ang makit-an is ang Ginoo nga naa sa atuang kasing-kasing, ang Ginoo nga naa sa atoa nga kinabuhi. So sa ato pa, kung naa ka nato ang wisdom sa Ginoo, it must be pure. So dapat dili ta corrupt. Mauna ang atong huna-huna og kasing-kasing man nakaset og nakatutok dinha sa Ginoo. Dili ta nakatutok didto sa sala. Di ta nakatutok didto sa problema. Mauna sila ang mga distractions, no? Makapawala sa atuang nga focus. So didto ta tutok sa atuang nga Ginoo. Kay kung naa ang Ginoo sa atua, dili daw ta corrupt. Kinahanglan ato ang heart of mind in line with God, in line sa commandment sa Ginoo. Kinahanglan ta pure. Dili nato sagulan og sala. Tanggalon nato. We must always ask sa Ginoo. Na dinha sa Psalm, no? Ato jung iampo nga Lord, please, limpyuhi kanunay ang ako ang huna-huna og kasing-kasing. Search me, O God, ug tanggala ang tanang dautan ug dili maayo. Diba? Kay ato ang tan-awon diri sa verse 14, James chapter 3, verse 14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts. Mauna nga atong i-check ang atong heart sa kanunay. Kung aduna tay bitterness, aduna tay envying, aduna tay strife. Kung daghan bitaw tag mga kaaway, no? Naadji problema sa atoa. Or basin kita manggod ang nangita og away. So maglikay ta anang away.
no? Maglikay taan ng tanan dili maayo. Mubitaw na kung naatay langit nga kaalam, malikay ta ni ana nga mga unsa pa nang pagpakig-away o mga arguments, no? So munang pangayuon nato sa Ginoo, because if we have bitterness, we have envying, we have strife in our hearts, it said here, James chapter 3 verse 14, glory not. Ayaw paghimaya, ayaw pagkalipay ana, and lie not against the truth, because that wisdom is not from above, no? Dili gikan sa Ginoo na nga kaalam, pero kalibutanon og sensual og devilish. Muna nga i-check nato kanunay. Kay kita manggod nga tawo, naturally makasasala gyud ta. So it's very easy for us to do sin. Normal na nato, that's automatic. Muna in every day of our lives, no, we are battling against ourselves, no, against our old self. Ang karaan nato nga mga kinaiya. Naamang gyud tay tagsa ka kuan, no, dautan na ilahi ta og mga batasan, because we are not perfect. But thank God nga pinaagi sa Ginoo when we surrender ourselves to God, no? Dapat isurrender gyud nato, tininuuray nga pag-surrender. Kinahanglan very careful ta, no? Kanabang sa matag lihok nato, sa matag storya nato, tan-awon nato, seryoso ta dapat nga ang Ginoo ang makit-an sa atoa nga kinabuhi. Especially pag muabri ang atong baba, nga naman, pag muabri atong baba, mauna ang naasulod sa ato ang huna-huna o kasing-kasing. So kung naa din ang fruit of the Spirit, unadaan love, kung mustok ta, makita ang gugma, ug dili ang hatred, no? Ug dili anger, makitaan baya na, no, sa ato ang tinuryahan, kung naabatay gugma, or nagsigi batag kim-kim o galit, o kanang mga kasuko or kasina. Kaya naman, puro pandaot at tumastorya sa ato ang kuan, silingan, or sa atong amigo, or sa atong amiga, or worst, sa ato pa jud nga kapwa Kristohanon, kauban nato sa simbahan, atong brothers or sisters in Christ, or sa ato nga pastor. Samot jud ta mag-ingat ana, no? Kaya mga pastors ra ba, they are given double honor by God. Atuan na silang respetuon. Kay gibutang na sila sa Ginoo. Ana nga position. Ug niingon ang Ginoo, I will give you pastors according to mine heart. Gihatag na siya sa Ginoo. Tagaan nato og respeto. Due respect, no? Ang pastor. So mauna nga kinahanglan dili ta magdinautay, no? Di man na maayo. Kung kanang mga tabi, mga maot nga mga balita, kung wala po'y, kuan ba, maayo nga maidulot or maayo nga purpose, it will just stir up, o makakuan lang, no, maka-stir up, murag makapabuhi, o makapabuhi sa atuang nga mga dautan, nga mga panghuna-huna, or maka-create lang siya og away, ayaw na lang na buhata, no? Iampo sa Ginoo. Or kung gusto man nimo na isulti para makorek, i-direct sa tawo. Dapat isulti nimo atong tawhana, dili kay manglibak ka, musturya ka at the back. Dili na siya maayo. Ed naaman po'y way, tama nga way, mangayo ka og langit nun nga kaalam sa Ginoo. Unsa ang dapat nga mga words nga mogawas sa imuha nga mouth para dili mahimong offensive. Kay usahay manggod pag musulti ta, gusto nato i-correct, but our words are very offensive. Unsay mahitabo, magahi noon ang kasing-kasing sa atoa nga gistoryahan. It will turn out bad na noon ang mahimo nga effect instead of imuhang motibo nga mahimong good. That's why we have to be very careful. Mobitaw na kita nga mga asawa, no? Daghan ra ba gyud, no, kasagaraan moingon sila nga kaning asawa nagger, magnag, magsigig yaw-yaw ana banha kaayo, no, sa balay kita ang speaker of the house. So we must be very careful unsay manggawas sa atuang nga baba. Kinahanglan atuan na siyang huna-hunaon, makapamaayo ba ni when I say this, no? O kay kinahanglan pag musturya ta, kinahanglan makapanalangin, it will be a blessing, no? It will be a blessing to others.
Okay, ang wisdom sa Ginoo is first pure, dili corrupt, no? Wala kay kana makasulti bitaw ta out sa atong anger, sa atong kasuko, umahibal-an dayon, no? Kay kung kitahay mandaot ka sa tawo, umunang murag pandaot na lang yun. Kung naakadaan ka suko, na kay kaligot-got, kalagot ana nga tawo, or nasuya ka ana nga tawo, nagselos ba ka, na envious imuhang heart, kay siguro siya ni asinso, ikaw wala, o sige compare sa imong kaugalingon, sa imong silingan, or sa ilaha. So dili dapat ing ana, no, dili ta magtutok sa mga material nga mga things. Set your affection, no? Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above and not on things on the earth. Kaya kung sa manang mga things on the earth, muna na din ha ang mga kahilayan, na diha ang kadautan. Munang dili ta mahimong pure, mahimo dayon tang corrupt. No? Pero ang pulong sa Ginoo, munay makapalimpyo nato, munay makapa-pure nato, maka-change nato. Kay kuyaw biya kani pulong sa Ginoo, no? Makababag-o sa atoa. Basahon nato, i-meditate nato unsa day ang angay nato nga buhaton para mahimo ta nga blessing, mahimo ta nga galamiton nga anak sa Ginoo ug dili mahimong pabadlong. So unsa pa? It is peaceable. So kung istorya day ta manggawas sa atong bakba, makapahimo og peace, dili away. O kay nay uban dia grabe no? O sahay ato ang bakba, mustorya ta maka-create og away noon, mura batag nagsugnod. Then pinastorya pag yun nga murag makapa-ignite kaayo. Murag makapadilaab kaayo sa mga kalayo nga mag-away. Murag pasabungon ang mga silingan or ang mga amiga. So dapat dili ingon ana. Kinahanglan humusturya ta adunay peace, no? Maka-create. Ang effect is kalinaw o dili kagubot. Usahay simple nga argument lang or simple lang nga away, madako nga naman tungod sa ba. Diba? Mugay na nga careful kaayo ta sa manggawas sa ato nga ba. It's either makapa siguli or makapa-away na hinuon. So, dapat ang tumong nato sa mga words nga mugawas atong ba is peace. Peaceable. And then, it is gentle. Nananday pag musulti ta gentle, dili nga kanang ko ano, murag sige na lang syagit, sige murag nasuko. Di dapat ingon ana. Kay makit-an di ay on the way we talk, in the words that are coming out of our mouth. Pwede man ta mahimong firm, but gentle. Kita bitaw nga mga ginikanan, kinahanglan man gyud ta firm, kay para ang ato ang mga anak musunod sa atoa. Ay kay kung dili ka firm, sulayan baya ka anang mga bata, sulayan baya ka og kuan, dili tumanon. Ay okay ra man day ni mama, magpagahi-gahi lang ko, magginahiay raming duha. Tan-aw na to kung kinsa joy mas gahi namo. Kung dili ka firm, kapuyan is para wa nalay samok, oy sige na lang. O dili nga na nga peace ha. Ngano man dili na peace oy. That is compromising. Nag-compromise na hinuon ta ning okay na lang ta. Sige para walay gubot, sige buhataon sa imong gusto buhaton. No, we must stand firm. Sa pag-train sa atong mga anak, we must be consistent. Okay, karong adlaw stricto kay ka pagkaugma or sunod na wala na. Dili oy dapat kinahanglan ta consistent. So we can be firm but also gentle. Kani bitong teacher magtudlo sa mga bata, di ba? Na ay makapa-encourage ug naapoy makapa-guba, no? Makapa-degrade sa ilaha. Okay, dugangan pa man og mga storya nga kuan, tarong nga pud din ha. Grabe wala ka kakita. Kadako anay mong mata, mo ana ba napay mga ingon ana, no? Padugangan. Whereas kung tarungon nato og storya, ingon ani man ni, so i-uplift na tong bata, kaya kay nimo na, see, it is very easy. Ingon ani lang na, ingon ana. No? Kinahanglan makapa-encourage, dili nga makapa-discourage ug makapa-degrade, no? So it must be gentle, full of mercy. So ato pa kumusturya ta, dapat adunay mercy, naa kay kaluoy, naa kay kahangawa. Dili ka kumusturya ta, mura gusto nimo patyo ng usa ka tawo, no?
Kaya nga naman, kung wala tay forgiving nga heart, muna nga, magkim-kim yun ta, magtago ta, no? Naadinha ang hatred, na ang envy, naadinha ang strife, gusto nato kagubot. Pero kung naa ang Ginoo sa atua, pure ang atong nga heart, tungod kay atong giampo sa Ginoo sa kanunay, in every prayer nato nga Lord, tanggala ang tanan, nga dili maayo, nga makakorrupt sa ako ang heart ug sa ako ang mind. Kumusturya ta, adunay mercy. Naatay kaluoy. Maskin pa sa ato ang mga kaaway, di ba yun ang Ginoo, love your enemies? So maski pag makigsulti ta sa ato ang kaaway, adunay mercy. No? Naluoy ba ta sa ilaha? Kay unsa na lang ila ang dangatan. No? So ato gihapon silang iampo, no? So full of mercy and good fruits. Oh. Sa ato pa maayo ang mahimong bunga. So kumusulti ta, mahimong maayo ang bunga. Mabadlong ta sa ato ang anak, mahimong maayo ang bunga. Dili kay mobadlong ta sa atong anak, nasuko kay atong anak, kay wa nato tarunga, giyon sana nato. Siguro atong giingnan may pay, gipa kuan na lang taka. Wa na lang taka buhia. Unsa na lang nimo ipang storya. May pay wa na lang taka pakana. Oh, hantod nga, grabe imong pagsulti. Maski usahay gamay ra kayo day ang sala sa bata, imuha ra jud gi-exage, kay tungod kay naglagot ka, grabe imong anger, nga wala nay kapadulngan, no? Moabot na sa dili na hinuon maayo. Dili na hinuon maayo ang mahimo nga resulta. So muna kinahanglan iampo nato kanunay sa Ginoo. Nga kung unsa ang mga words coming out when we open our mouth, it must be pure. So dili pa makak, mag-promote og peace. It should be gentle, dili makapaharden, no? Dili makapagahi sa kasing-kasing sa atuang gi-istoryahan. Adunay mercy na ay kaluoy og naapoy good fruits, no? So muna siya nga atong ayuhon og distinguish, no? Kay naadi ay wisdom nga gikan sa kalibutan, nga dili from above. It is not from above. So, kinahanglan, pag mangayo data sa Ginoo, ang wisdom is heavenly wisdom, which is coming from above and coming from God. So, now that we have established nung day do ka klase sa wisdom. So, mag-focus na tayo dito sa wisdom, no? Nga, unsa dapat ang with wisdom nga manggawas sa atua nga bakbak. Okay, let us open our Bibles in Ephesians chapter 4, we will start in verse 25. Okay? So, sa ato ang pagstorya, when we open our mouth, no, Ephesians chapter 4, we will start in verse 25. It says here, para adunay wisdom, wherefore, putting away lying. Oh, number 1, yun ni kinahanglan, dili ta mamakak, no? I-practice dyan na nato, maskin white lies, dili ta mamakak. We must be truthful, no? Kinahanglan ang atong isulti is ang kamatuoran, ang tinuod. Kanay bitang magwali ta, mag-share ta sa pulong sa Ginoo, isulti nato ang kamatuoran, kay daghan karon nagawali nga dili maayo, no? False doctrine, which can lead to destruction. Adto sa kalaglagan, dili mahimong maayo. So, dili ta mamakak, isulti nato ang kamatuoran. No? Speak every man truth with his neighbor. Di nato butang-butangan ang ato ang mga silingan or ato ang isig katawo, no? Dili ta mamakak. Nay uban mamakak, maghimo-himo og storya, dili na maayo, no? Dili ta maghimo-himo og storya nga aron lang maka-create og tabi, maka-create og issue. So, dapat kung mo-open ta sa atong mouth, hibal-a unsay motibo. Unsa man di ay ang purpose ani nga naman nako ni isulti kay para maka-stir up og kuan, strife, argument, away, no? So, dapat, unsa daw? Itanggalon nato na ang lying. Di nato na i-practice. No? Speak every man truth with his neighbor.
For we are members one of another, especially pag yun kung kauban ta sa simbahan, kapwa nato nga Kristohanon, believers in Christ, dili ta magdinaotay. Kung naa manggaling dili maayo, nga napansin nimo, so kinahanglan nga imong storyahon, dili nimo ipanabi sa uban, storyahon nimo to nga tawo. And storyaha nga tarong. Ampuan jud nimo, dili ka mahimong hasty nga diretsuon dayon nimo siya og storya. No, nga wala kay huna-huna. Wala nimo pag-isipi, wala nimo gi-compose ba unsaon nimo pag open up og pagstorya sa iyaha. Ampuan na nato. Muna nga dili ta hasty sa ato nga pagstorya, pag-isipan, no? And iampo sa Ginoo. We can say a short prayer, di ba? Before ka mo approach, o pila lang man na ka-second, or pila ka minute, ampo dayon sa Ginoo kung kinahanglan, when it is urgent, o kinahanglan nimo isulti. But if it is not urgent, take time, no? Ikuan sa, pasagda isa ang Holy Spirit, nga muoy mo storya sa imuha, tagaan ka og clarity of mind, tagaan ka og pamulong. Kay kung diretso bitaw, nagampo tuod ta, pero ato ag gihapon nga way, dili way sa Ginoo. Munang usahay kuan gihapon, mamali gihapon ta sa atong pagstorya. Nganuman atua man gud na no tawhanon, wala ta nangayo sa Ginoo. So, verse 26, mo ni ang lisod no kana bitong pagmasuko ta. O verse 26, Ephesians chapter 4 verse 26. Kasagaraan pagmusulti ta nga makasulti bitaw tag bad words ug mga dili maayo if we are angry. Verse 26, ingon diri, be ye angry and sin not. Pwede day ta masuko. Kaya imposible man pod nga dili ta masuko. Dili man ta robots nga walay emotion, no? We have emotion. Naadyo'y time nga masuko ta. Kadi man pod pwede maot ang hitabo sa tunya, igakatawa ta or nalipay ta. Masuko magyud ta, di ba? Kana ato ang mga anak nga magpabadlong, makasala, unsa man day ta? Alangan, pasalamatan na to siya. Ay, thank you kaayo nak. Gihimo nimo ni. Nag-thank you man siguro ka, pero I think that is sarcasm. Kay masuko, mangyud ta. No? Kung ang atong anak naghimo og dili maayo or dautan. So, pwede di ta masuko, pero dili ta magpakasala. So, maski nasuko ta, pwede man. Badlungo na to. Pero amang gawa sa atong baba, dapat dili curse. Dili mga bad words ba? No? Kay mo bitaw na nga, matingala ka sa mga bata, adunay bad words, pero tanaw na to ato ang sinultian, kay basin sa ato ara pud nila nakopya. Kasagaraan gyud no? Unsa mga expression bitaw nato, unsa atong mga tinuryahan, makuha na sa atong mga anak, kita good permi ang kauban, no? So muna nga careful kaayo ta because we are setting an example nga i-follow sa ato ang mga anak. Pero kung masuko daw ta, let not the sun go down upon your wrath. O nata sa Ephesians chapter 4, verse 26, no? Nga pwede ta masuko, pero dili magpakasala. O kung masuko manggaling ta, let not the sun go down upon your wrath. Dili daw pasalupan og adlaw. Meaning, pasabot, dili na nimo itago dinha, imuha nang i-release, imuhang kasuko, pangayuon nimo sa Ginoo. Kay kung itago nimo ng anger din ha, o muna day na kay pagdumot, naanay hatred. Mauna dayon na ang makapakorrupt, makapadaot sa imuha nga kasing-kasing. Dili na dayon pure. Ang wisdom nimo dili na pure. Imuhang heart, imong huna-huna corrupted na, daot na. Hantod magkahinay og kabulok. No? So tanggalon nato na kay mura sila ang makapabulok sa atoa. No? So, kinahanglan pure, limpyo. So, ato yun nang i-check always, no? In every day, atong i-assess atong kaugalingon. After the day, pagkagabi, kumusta man ang ako ang gipang storya karong adlawa? Maayo ba? Nakasulti yung kong bad words, no? Mga isa o kaduwa raon baya to, o at least na lesson. Pero maning kamot yung ka, itanggal yun na sa Ginoo, no? Wala na yung dapat ng mga bad words sa ato ang bakbak. Dili maayo mga cursing, no? So, kay nga no, sa verse 27, giingon diri, neither give place to the devil.
Kay di ay, kung ang kanang anger, ipundo nato ang atong kasuko, atong kalagot, ipundo nato sa atong heart, what will happen? We are giving place to the devil. Makapenetrate na dayon siya. Kanira bang heart may deceitful kaayo? Wa na, nakasuksok na ang yawa. Nahimo na ng trap sa atuang, wala pa nakabalo. No? So, di day nato tagaan og place ang devil, ang yawa nga makapenetrate sa atong huna-huna og kasing-kasing. No? So verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. So sa ato pa, manggawas daw sa ato ang abakba, dili daw dapat corrupt, but it is pure. So kung pure, gikan na siya sa Ginoo. So muna, kung mamadlong ta sa ato ang mga anak, kinahanglan gikan sa Bible. The Word of God is pure. Mamadlong ganita, gamita ang pulong sa Ginoo because that is our authority. Ingna anak, dili ni ako ang pulong ni siya sa Ginoo. Tang ano, mahimo kayo ng effective. Kay kani bitang kuan pulong sa Ginoo, it can really change us, no? It is kuan ang word of God is a double-edged sword, piercing, makadulot yun na. Muna ang effective nga way nga mamadlong ta sa ato ang mga anak. O kung sa man ang sala sa ato ang anak, abrihi sa Bible, anak, muna ang giingon sa Ginoo, dili maayo ang imuha nga gibuhat. Wala na lipay ang Ginoo sa imuha anak, no? Kay usahay kung mamadlong ta, murag personal kaayo, unsa na ipangsulti nato, makadegrade sa atong anak. Unya ra ba? Anak baya na nato. So asa man gikan ang mga genes anak. Or maybe gani tungod na ingon anak iyang batasan, usahay tungod ra pud sa atua. No? So muna nga careful yun kaayo ta dapat, no? Sa atong action kay mo pud na sundon sa ato mga ginasulti. So di na to tagaan og place ang devil. So isa ana kung magkimkim ta og galit. Grabe jud kaayo. Ngano man naman guna siya sa James chapter 1, no? Atuan sa nato kadali ha sa James chapter 1. Unsa man ang giingon sa Bible sa James chapter 1? No? James chapter 1 verse 20. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Timan pag kita di ay nasuko, no? For the wrath of man, ang kasuko sa tawo, worketh not the righteousness of God. Wala gitay maayong mahimo pag nasuko ta. Remember, pag masuko ta, pause, pray, ginhawa, pagkalma, nganuman, pag nasuko data, wala tay mahimo wala ang righteousness sa Ginoo. So dinha nga panahon mo'y grabe kaayo ta makahimo og sala. So timan-an nato mo bitaw na nga unsa giingon sa Ephesians chapter 4, do not give place to the devil. Kung nasuko man galing ka, i-release dayon na, ihatag sa Ginoo. Dili na nato siya ikimkim, dili ta magdumot, dinha makakorrupt sa ato nga kasing-kasing. So, ato ang tanawon diri sa James chapter 1 verse 19, ang verse before sa verse 20 no kaning for the wrath of man, kumuatras tagamay, wherefore my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. So, dapat di ay, mas unahon nato sa maminaw before tamusturya. Swift, meaning paspas, kamaminaw, and slow to speak. Timan yun, it is better yun day no nga, isip ato ang ababa. Usahay, better nga, wa na lang tayo sultion. Kay lisod ang musulti, bitaw kadayon, automatic. Wala ni mo hunahunaa. Ang mugawas jud na, dili jud maayo. No? Timan-an na to na, especially pag nasuko ta. Munang dapat pud slow to wrath. Kinahanglan dili ta dali suko, no? Dapat temperate ta. Adunay pagpugong sa atong emotion, pagpugong sa ato ang kaugalingon.
Tungod kay kani jud ang kasuko, wala gyud ang righteousness sa Ginoo na sa atoa. Malimot ta. Malimot ta nga anak ta sa Ginoo, mahimo tang tawhanon. Muna grabe kay ning kasuko. Unsa man ning kasuko? O, sa kasuko daghan kaayo nga magdinaotay og worst magpinatyanay, no? Masing gani magkapamilya ngano man tungod sa grabe nga emotion ug kasuko nga dili nila makontrol. Ngano man kisa naman nagkontrol ana ang yawa na. Ang satanas na. Dili man tinuod ta ma-possess kita nga mga believers, kita nga naa na ang Holy Spirit sa atoa, no? Nagpuyo sa dihang atoang dawat si Jesus Christ na atong personal nga manluluwas. Pero dili na ta ma-possess sa yawa, pero ma-influence ta. Pwede ka hunghungan sa yawa, pwede niya i-corrupt ang imuha nga kasing-kasing gamiton niya ang ubang tawo, no? Munang careful ta sa mga tawo nga ato ang mga salamuha, kanang mga friends nato, no? Careful ta. Samot og dili sila believer, pwede silang gamiton sa yawa nga makapa-influence sa atoa, makapadaot sa atoa, makaprovoke sa atoa, no? Makapush sa atoa para makahimo og sala. Nang we must be very careful, no? Muna nga tanggalon nato sa verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity and naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. So muna nga tanggalon nato ang tanan kadautan, filthiness, naughtiness. Dili taana, no? Kay wala na taana, iya man na siya sa yawa ng mga dautan, no? Nya kita kay na naman ka ang Ginoo sa atoa na ang Holy Spirit, ang manggawas dapat mga fruits of the Spirit, mga maayo, no? So, muna nga ang atong baba pag mugawas, no, mga words, unsa daw dapat dili corrupt. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Unsa dapat? But that which is good. O dapat good. Kay para asa man day nang good? To use of edifying. Pagbadlong. Diba? So kung nagbadlong ta sa ato ang anak, kikita mo mo dyan na ito ang pinaka-soul nga responsibility nga mga ginikanan, no? Badlungo na to, i-correct na to itong mga anak kung naa sila dili maayo ang gibuhat. Di dyan na to na dapat palagpason. And we must be very serious about it. Pero unsa to, may mong gentle, ha? Kay para, it is used for the edifying, no? That it may minister grace unto the hearers. So, kanang mga naminaw, mapanalanginan. Dili kay ang naminaw, hala, kuan man ta to siya, no? Anak man ta siya sa Ginoo. Hala, pastor man ta to siya. Hala, asawa man ta to siya pastor. Anak man ta siya pastor, pero ingana siya magstorya. Murag labaw pata usahay sa mga unbeliever. Unsaon pagkamahimo nato nga panalangin? Wala nakita ang grace sa Ginoo. Wala ning shine, no? Ang suga nga naa sa atua nga ang Ginoo natabunan og darkness. Kay kung na ang darkness atua, wala na ang light. Di ba? Di man na pwede mag-uban. So muna nga kinahanglan kani atong light ato nag-ingatan nga permi nag-shine. Kita nga mga nanay, ilaw ng tahanan, no? I-guide nato atong mga anak sa tama. Tudluan nato sila ug maayo. Kay para it is used for the edifying, pagbadlong o pag-correct, no? Kay aron ang naminaw, sa daw, it may minister grace unto the hearers. O, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Na namanggod sa ato ang Holy Spirit nagpuyo, no? Pero usahay unsa man, i-grieve na tong Holy Spirit by, unsa man, wala ta naminaw sa Holy Spirit, atong gipatigbabaw ang ato ang kaugalingon, wala ta naminaw sa Ginoo. Kaya nga naman, we want it our way. So kung mag-ampo ta, Lord, dili ako ang way, but imuhang way. Pray and wait. Munang, mas maayo pa, wala na lang sa tay sultion. Kung di man gani na siya, makapamaayo. Diba? It will just worsen. It will just make it worse.
Kumusturya ta nga di ay nato gipag-isipan o giampuan sa Ginoo. Muna verse 31, Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness, balik na pud no, mura man gihapon ni sa katong James chapter 3 nga ato ang gibasa, no? Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Tanggalon jud nato ni. I-search ikaw, pakigstorya sa Ginoo, tan-awa ing imuha nga kasing-kasing, dili man gud na magsugod no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So when we say mo na siya nasulod sa atong hunahuna og kasing-kasing, no? So muna nga, let all bitterness, utanan daw ha, all, ingon sa Ginoo, let all bitterness and wrath, mga kasuko, kinang dili ta bitter, no? Kung naamang galing uban nga mga tawo nga ni Asenso, kalipay para sa ilaha, ayaw nang mahimo ka nga envious, nga imuhang i-compare per me. O kani bitatan sigtan aw sa Facebook, hala si kanina Asenso, hala kani ingon ana, o kay magpahinambog man pud ang uban sa Facebook, no? So dili mga maayo ang motibo, no? Magpost ta sa Facebook, kinahanglan mahimong panalangin, dili panghinambog. Remember, kita nga mga anak sa Ginoo, naglive ta para sa kahimayaan sa atong Ginoo og dili para sa ato ang kaugalingon nga kahimayaan ug panghinambog, no? So muna nga, let all bitterness and wrath, anger and clamor and evil speaking be put away from you. Iampo nato sa Ginoo, tanggalon nato ni. Muna ang atong i-check ang ato ang kaugalingon. Verse 32, so kumusulti ta dapat, and be ye kind one to another. Mahimo tang kind, no? Mubitaw nang diri sa Proverbs chapter 31 verse 26, she openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Mahimo dapat tang kind. Pwede ta mamadlong pero kind, no? Dadu na bay gugma. Kana bitaw mamadlong ka sa mga bata, dili na maayo ang imuha nga gihimo, adunay paghigugma. Dili kay ikaw bata ka dautan yung kaayo ka. Ingana napay mga bad words, no? Ingon ani, ingon ana. Mga sakit na kaayo. Dapat with kindness. Ato ingon nga nasuko ang Ginoo ana, dili na siya maayo. No? So, dapat with kindness, with meekness, kung magsulti ta, adunay pagpaubos, no? So, tender-hearted, o dapat atong kasing-kasing dili gahi, but humok, no? Always ka ready nga maminaw. Ingana para mahumok imong kasing-kasing. Kay kung gahi daan imong kasing-kasing, close-minded na daan ka, walay mahimong maayo nga communication. Pag makigstorya ta, always na lang argument. Nga naman, gusto nimo, no, pride man na, gusto nimo ikaw per me ang madaog. Dili jud ka papilde. Nga na, sa itong huna-huna, no? Pero, gi-full data sa ito ang huna-huna. Kay abi nato sa kadaghan natong gistorya, inignay argument or naay away, dili pasabot nga ikaw ang sige istorya, ikaw ang daog. Di ba? Dili ingon ana. So, tanggalo nato ng huna-huna nga, the more ta daghang gisulti, sa motog nakig-away ta, mas nahimo tang daog, no? Or kita na noon ang tama, dili po na siya mao. So, careful ta. Ato ang i-control, ang ato ang ba, no? Forgiving one another. O, munang full of mercy, di ba? Forgive, kabalutan mo pasaylo. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Ang Ginoo, manggani nga perfect, no? Nakapasaylo manggani sa atua. So, nga, sa ato ang mga sala. Munang kita, kinahanglan pod, kunaan ang Ginoo sa atua, na ana dapat tay forgiving nga heart, no? Atong abrihan sa Proverbs. Proverbs chapter 10. Naadiri tanan ang kanang kabahin sa ato ang mouth. Oh, sa Proverbs chapter 10, verse 11, it said here, the mouth of a righteous man is a well of life.
So dapat di ay, ang ato ang ba, if we are a righteous man, dapat righteous man naman kita, no? Gitawag ita sa Ginoo diri sa Bible, we are the living saints. O dili ka ng mga santos nga nangamatay, kita ang living saints. Pag may gani kag saint, believer, na nagud ang Holy Spirit sa atua, glimpyuhan ta sa Ginoo sa tanan nato nga mga sala, no? Muna makatawag ta sa atong kaugalingon nga righteous. It is not because of what we have done, unsa man ato mga gipambuhat, but it is because of Jesus Christ, nga blood of Jesus Christ. Muna'y nakapalimpyo, munang mahimo tang righteous men. So dapat ang mugawas sa atong babaon sa well of life, adunay kinabuhi, dili kay makapatay sa isa ka tawo, no? Dili kay maka-create og away, maka-create og patay, mo magpinatyanay, no? But violence covereth the mouth of the wicked. O pag moabri ang baba sa wicked, unsa mahitabo? Pero minay violence, adunay gubot, adunay away. So kita kay righteous man ta by the grace of God, no? By the blood of Jesus Christ. So dapat dili na jud na manggawas ang mga violence sa atoa, no? Ato ang kuanon diri sa verse 13. In the lips of him that hath understanding, wisdom is found. Dapat na amang gudtay, kanay bitang tawo nga maalamon, adunay langit nun nga kaalam sa Ginoo, sa giingon diri, adunay tay understanding. Dali ta makasabot, ngunang dili ta magsigig yaw-yaw, dili ta magsigig reklamo, nganuman, naatay panabot, lalom nga pagsabot. Dili kay mabawra kayo, munang sigig banha. Muna ingon sila, a shallow river. Banha ang shallow river, no? Munang mas may nga maghilom ta, dili maayo na magsigig sulti. Mayon tang atong gisulti, magsigi tag sulti, tama pod. Ug adunay kaalam sa Ginoo, no? So pag-isipan nato og maayo before nato abrihon ang ato ang mga baba. Sa Proverbs chapter 10 ra gihapon, no? Verse 14. Wise men lay up knowledge, but the mouth of the foolish is near destruction. So kanang moabrita sa ato nga baba, unsay naa? Knowledge, kaalam ug understanding. Dili nga makapaduol hinuon nato sa destruction. Usahay mamatay ra jud ka o mapatay ka ana tungod da sa imuha nga pagstorya. Maduol ta sa kapahamakan tungod ani atong baba. Munang careful ta, no? Asa taabton sa ato nga baba. Munang gamiton nato ang ato nga baba sa tama. Nga amang gawas is maayo and dili makapadautan. Okay. So verse 19, same chapter, Proverbs chapter 10. In the multitude of words there wanteth not sin, but he that refraineth his lips is wise. Inanang kabalo dayta mo pugong, no? Sa ato nga baba. Kaya makapugong daw, adunay control. Sa baba is wise. Dili kay pataka dayon ta sigyaw-yaw, sige og storya, no? Mahimo tang full ana. Sunsun na rin manggawas. Kay para lang makastorya, dili man pasabot nga naghilom ka, pildi na ka sa argument or sa away, no? It is better to be silent and pray, no? Ampo kay para tama ang manggawas sa imong nga baba. Aron makapa-create og peace, no? Aron nga makapa-siguli og dili away. Di ba? Sa verse 20, the tongue of the just is as choice silver. You see? Precious na ang manggawas sa ato nga baba, no? The heart of the wicked is little worth. Dako, precious kayo na ang manggawas sa itong mga baba, no? Sa itong mga magwawali, sa ato nga pastor, o kay manggawas ana pulong sa Ginoo, that is very precious. Muna nga dapat, dili lang pod nga musulod sa atong dalunggan, lapos ra pod sa pikas, no? That worth good na, no? It is like choice silver. That is a treasure, magamit na nato sa ato nga kinabuhi para kita nga mo grow, kita mo increase. So muna nga dapat
para ang magawas sa ato ang mga pulong sa Ginoo. Unsa man po dapat ang atong kanon? O kanon sa atong espirituhanon, pulong pud sa Ginoo. Kay kung unsa na atong isulod, manggod mo gawas. So let us feed ourselves with the word of God. Mobitaw na nga Joshua chapter 1 verse 8, i-meditate dapat nato ang pulong sa Ginoo matag adlaw, no? Buntag ug gabi. Kung ingana atong buhaton, filled with the Holy Spirit puno ta sa pulong sa Ginoo, ang mugawas pud sa ato nga pulong pud sa Ginoo, no? So, dire sa verse 31, the mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall be cut off. 32, the lips of the righteous know what is acceptable, but the mouth of the wicked speaketh frowardness. So, atong i-choose nga mahimo ta nga wise. Last verse for today, Proverbs chapter 21, verse 23. Okay. So, Proverbs 21, wait lang, Proverbs 20 usata. Proverbs 20 verse 1. Gingon dere, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So, dapat kita, dili ta aning wine. Kaya unsa daw ning wine? O kaning mga strong drink, makapahimo natong fool o dili wise. Mayon sila bright man lagi. Sister Glad, kay makaning mga kainom, maka-English naman sila. May naman kay manulti. O ang pangutana, wise ba dayon ng magsigig sulti? O tan-aw na to unsay nanggawa sa baba. Kani bitang mga nag-inom nganong uban nagpinatyanay. O katungod unsa na manggawa sa ilang mga baba. Dili na maayo. Di ba? Naka-stir up na noon og violence, og strife, mo na magpinatyanay. So kita nga mga Kristohanon, dili gyud ta magpalingla, di ta magpa-deceive aning wine og mga strong drink. So kung napa man sa atoa nga nag-inom ani, ato na siyang tanggalon kay dili na iya sa Ginoo, no? Kaning alcohol di jud maayo na sa atoang physical body as well as sa atoang spiritual pod, no? Kaya nga naman, makakorrupt na sa ato ang heart o sa atong mind. Makaguba, gani na siya sa brain, no? So, whosoever is deceived, thereby is not wise. So, kita gusto man ta ma-wise. Para ang manggawa sa atong baba is wisdom, we must be wise. So, para ma-wise ta, dapat mag-read ta and meditate sa pulong sa Ginoo and palayo ta anang makapakorrupt sa atoa. Pati po ng wine o mga strong drink, apel. O kung sa pa makapakorrupt, ang katong hatred, anger, envy, strife, tanan nga dili maayo. Makapakorrupt sa ato nga kasing-kasing. So, muna ito ang last verse, Proverbs chapter 21 verse 23, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. So, dapat kabalutang mo keep, no? We must know when to shut our mouth. Muna mga women, mga young ladies, kikita na ba ang kasagaraan? Dali mga babae mo, yun magsige man yung tagstorya. Need man pod, no? Kay mamadlong bayata. But make sure nga ang mugawas sa atong baba, sa to, makapa-edify. Mahimo nga grace unto our hearers. Makapamaayo. O dili makapadaot, no? It is a well of life ang manggawas sa ato nga baba. So, dapat talk less and smile more. Dito sigdagang storya, mas smile ta. Talk less and act more. Because action speaks louder than words. Mamadlong ta sa itong mga anak, pero kita day mismo naghimo ana. So, lisod kaayo, no? Lisod kaayo na nato ma-correct. So, when we open our mouth, make sure ang mugawas is wisdom and kindness. Okay? So, ato ang i-greet kung kinsa mga to mga viewers and thank you so much. Nalapas tagamay sa time, no? Kay, abi ninyo, daghan pag yun taog mga verses. So,
you do your own research also, no? Pag-study sa pulong sa Ginoo. And go over sa mga verses, mga ato-apod nga na nabasa, no? So, sa ato ang mga nag-view kay Ate Ruth, no? Diya sa Pedrano family sa Matina. Hi sa inyong tanan diha. Thank you for watching. Sa Baliangaw pod, classmate ni Abram, no? Sa una, si Elia Jane. Thank you for watching. Og sa imuhang mommy din ha, say hi for me. Sa Gabika family, kang Katkat, o kang Gaga, o sa Tibok Pamilya. From Baliangaw pod, kay Ate Rosana Blake, no? Ate Rose, thank you for watching. Sa ako po, nga mga schoolmate, no? Si, Delphine, no? Bulay Delphine. Kay Ate Irene. Sa kay Rowan po, no? Australia. Nakabalik na niya sa Australia. Kay Rowan, thank you for watching also. Kay Sister Melanie 40. O kang Sister Liberty Molina. Thank you for watching. And sa tanan nga nag-watch, maybe wala na list dire tanan, no? So, ako ang gigreet ang tanan nato nga mga women, o mga young ladies, mga young people sa Independent Liberty Baptist Church, no? Ug sa tanan nga nag-view, dili man ta mo matag sa tagsa, sa ako apod nga mama, no? My mother na diha sa Baliangaw, sa ako pong sister-in-law nga si Chatty, and to everyone din ha, mga sisters pod nato in Christ in Baliangaw. And sa tanan nga nag-view, thank you so much, no? So ato aning padayunan og support, no? Dili man ta maka-watch ani live kay usahay na atay mga lakaw or importante nga mga ginabuhat, no? Pero pag naara ta sa balay, pwede ra man no ato ang ipaminawan mas kinatay laing buhaton ng lababata or ng limpyo ta sa balay. And then ato pud siyang i-review. So please share, like and share ang ato ang live streaming kaninga video kay para pod makaabot pod sa uban. So magtinabangay ta, let us empower each and everyone para ang atuang nga tagsa-tagsa ka panimalay mahimo nga lig-on, no? Tungod kay gibuhat nato ang role and responsibility nga gihatag sa Ginoo sa atoa. And atoa pong role sa simbahan, no? Kay we are saved, natay purpose nga no ta nga gi-save sa Ginoo. Why we belong to this church? Why we belong to this family? Naatay purpose, no? Naay purpose ang Ginoo sa atoa. Okay, let us pray in closing. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, for the Bible study that we had. We thank you, dear Lord, for the reminder and for the message that you have given us that we have to keep our mouth, O Lord, and we will make sure that when we open our mouth, it is a well of life. It is you with your wisdom, your heavenly wisdom, O God. Lord, we ask for forgiveness of our sins. Help us, Lord, to take away everything, Lord, the anger, the strife, the envy, anything that can corrupt our hearts and our minds, O Lord. Please take them away, O God. And please replace it with your heavenly wisdom, your love, O God, your peace. I'm praying, O Lord, that you will empower and strengthen us so we can do, Lord, our responsibilities and duties as a wife, as a mother, as a member of our church, O God. And help us, Lord, that we will be a blessing to others. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Have a blessed day ahead.